Good morning. Welcome to Johannes and John Garden. Today, we're gonna pick seeds. Seed pods Laya na siya. from the bok choy. Oo. Ay, So you just have to wait for them to be brown. Kung naalala ninyo guys, noong nakaraan marami tayong bok choy na gulay dito sa ating garden. Nagtira kami actually ng isang piraso guys. At ito na siya. Ganito pala siya. First time kong makakita guys ng bok choy na nag-seeds. Sinadya talaga ito ni John guys para hindi na kami bibili ng seeds. Mahal din kasi ang isang pakete ng seeds guys ha. Nasa $3 to $5. ay, it's very windy. Nangaw. Yep, I knew that was gonna happen. Lots of little seeds in each one. Imagine guys ha, when we bought it, it's $5. This is $5 guys per pack. No? I forget how many seeds. It can't be that many. I don't see any more. Ayan oh. They're very dry. They're very dry. I think they're ready to plant, no? Yeah, we're gonna plant some today and Wow. hope for the best. I think malaking savings ito guys para hindi na tayo bibili kasi yung nakapack nga siya guys is nasa $5 nga siya. O ito, I think this is only one pack dear. Right? Oh, this is already $5 and imagine guys, we still have a lot here. So, sino yung mga kababayan ko na nandito na gustong manghingi? Guys, grabe ang hangin. Baka maglupad ito guys. Sobrang hangin talaga. Okay, dito tayo. Ay, nalagpot ang kalo ni Jan. Let me get my hat. It's gonna go to the neighbor's house. Aha. Sa nga tumba, hapit na tumba akong isa ka cellphone oh. Sobrang hangin talaga. So Ayan, tanim ni Jan guys. I need tweezers. Aha. Mag-voice over na nga lang tayo kasi maingay yung aso at saka maingay din yung hangin. Hopefully tumubo ito guys. No, usually tutubo na ito within a week or two eh. Wow, look at this beautiful lily. Hala guys, ang ganda ng lily guys oh. Wow. Look at that. Ganda ng lily guys. Kung liligaya ka sa piling ng iba. May amoy ba ang lily? Walang amoy. Ang ganda guys oh. Bloom season pala ngayon ng lilies. Wow. Maganda to sa flower vase. Ilipat natin. Ay, napungil. There's more to come. Oh, 1, 2, 3, 4 na stem. Ayan, I think in just a day or two. Mabilis lang siya magbuka. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Pagdating ng cha-cha, ang saya-saya. Ayan, tapos check natin yung ating broccoli natin guys. Tignan ninyo. Ayan, meron na namang bunga ang broccoli natin. Yung iba parang hindi pa siya namunga. Ang tagal namunga nung iba. Sa Baasayro, sa kapitbahay eh. So this is our garden. Check natin guys ang ating lemon. Okay, may lemon na ba na tumubo? Wala pa rin. Check natin dito sa ating peach. Peach, mayroon ng isa. Ayan po siya guys. Hindi nyo makita. And then ang ating blueberry. Meron na tayong blueberry. Ayan. Diba? Hi guys, welcome sa garden ni Johannes and John. Finally, namunga na yung blueberry natin guys. Oh, ayan, green pa lang sila. Wait natin guys na mahinog ito. Hopefully matamis ito na klase na variety. Hi Mingming! Hi! Don't run away because we're gonna make a vlog so we can buy food for you. Tignan nyo guys. Oh, namunga na siya. Ayan po. There. There's one coming there. There's one coming I don't see. here. Oh, okay. Ayun, maliit. Hindi makita. There's already They're there. all getting blown over. I gotta straighten them back up. Yep.
but this one's big, so it's gonna be any time. Anytime. That one is already laying on the Uh-huh. land. On the They land. planted them crooked. They were just Crooked. Aha. There's a whole Crooked crop pala. of just English. growing. Crooked pala yun, I guys. started them for salad, broccoli sprouts. Ah. Look how good the peppers do it. Ha? The pepper. Yeah. Look at our pepper. Ayan din guys ang ating pepper. Peppery. Hi. John is making breakfast. Breaking the fast. Breaking the fast. Nakapag-slice na pala ng avocado si John. Ngayon naman ay naglalagay lang siya ng asin sa ating broccoli. Tapos imimix niya lang yan guys. Tapos lalagyan niya ng pepper. Tapos mamaya ay i-air fry niya yan at hahaluan niya ng cauliflower. Meron din kaming nabili ng chicken patty, chicken burger noong nakaraan sa Costco. Titignan natin. Kasi first time namin ito guys. I-grill daw ni John ito. Tignan natin kung magugustuhan ba natin ang lasa nito. And then meron din tayo ditong keto bread. I-toast lang ni John yan mamaya. Tapos magluluto na rin ako ng itlog. Hey guys, in today's vlog ay gagawa sa dyan ng homemade yogurt. Ito po yung mga ingredients. So, organic half and half. 2 tablespoons of inulin powder that you need to add very slowly into just a little bit of liquid. Then I got Bacillus subtilis and I've got Lactobacillus gasseri. And I already put this one in. It's exactly the same thing as I'm going to do here. I need to get my whip out of the way or it'll stick to the whip. Just going to dump it in like that. Mix it well. And at times it doesn't, it like becomes like cheese instead of smooth yogurt. So I started letting the milk come to room temperature. And then, if we're up early enough, we'll catch it in time. Because it's... And one of the ingredients, guys, is the old yogurt. Because you cannot make another batch without putting old yogurt. For some reason, it won't. But I think it comes out No, smoother. yeah, smoother. What I'm saying is, magtibugol-tibugol siya, guys. The consistency is not the same. So I'll put 2 tablespoons of the old yogurt in. Oh, there's still more. I didn't realize that because I was gonna have that and I said, it's almost gone. John is gonna use it. Oh, it's very close to being gone. All right, finish it before we wash it. Actually, John has been making his own homemade yogurt for like I think a year now or more. Yeah. Since we're doing this homemade yogurt, guys, no, John has never been sick. I think that's true. I mean, well, there are times, especially when John is very busy at work or like very exhausted or something like that, he feels a little weird or like, but not really like the fever, whatever. Like it boosts the immune system for some reason. And also, remember when we go to the Philippines,
most of the time we get sick. Yes. Whether it's cough, whether it's sniffles, whether it's cold, whatever. And since, kasi 2 years to 3 years, we've been traveling to Philippines 2 to 3 times a year. And then every time we come back talaga from traveling, we feel like not well. No? So, I think it's because of all the atmosphere in the what do you call that, airplane. No, it's very dry. You're around other people and different. Sneezing, coughing. Yeah, just different places have different things in the air. So don't worry guys, I'll put the ingredients in the description below para ma-follow po ninyo. So one thing you didn't see me add in is L-reuteri enzymes or probiotics. Where is that? That's in the old yogurt. Ah, okay. So this is gonna I guess ferment for 36 hours. So the little bit of old yogurt that I put in here will grow again. This particular yogurt has 3 different probiotics in it, and it's supposed to be excellent for SIBO, because some people have SIBO, they don't know it. This is something that lives in the small intestine. Most live in the large intestine, but L-reuteri is something that we get from mother's milk that we lose over time as we get older. So here, we have the yogurt maker that we purchased online at Amazon. If I can find the link, I will put it in the description below. This is like $70, right dear? 70, 75? Yeah, I think that's about right. 60 to 70. Okay. So I'll try to put the description, guys, or the link, guys, of this product in the description below. So set to 36 hours. Why is it 36 hours? That's the longest that the microbes keep growing. Okay, because After 36 hours, they start to die off. oh, I see. Actually, guys, most of the yogurt that we buy in the market tukan ko, is only cultured. Is that what you say? It's only cultured for 6 8 or 8 hours. Yes, 6 to 8 hours. So, hindi talaga siya ganun ka katagal, no? This one is 36 hours. So, it's gonna be like 1 day and 12 hours. So the inulin is like the food that feeds the microbes. So I try to get everything. I scrape the bowl, get everything in there. So what I usually do, guys, ayan, we wait for 36 hours and then we'll update you. Hindi na muna ako magdi-daily vlog. Next na lang kapag okay na yan. Okay? So, what I usually do with that, guys, is pinapares ko siya sa mga fruits like berries. Very masarap talaga siya. Like blueberry, raspberry, and strawberry. Yun po yung ano ko. Pinapartner ko dyan. And, of course, chicharones. And potato chips. Aha. I could make blue cheese dressing with it. So, ganito siya, guys. Oh, ka-fine. Ganyan siya ka-smooth. Ayan, oh. Kasi kung hindi siya, kung wala siyang old na yogurt, guys, hindi mo siya hahaluan. Ang mangyayari is, hindi siya ganito ka-firm, ka-smooth, tibugol-tibugol siya. It's very good for the body. Everyday namin ito kinakain. So this recipe comes from Dr. William Davis, who's on YouTube. He says that people claim to have improved libido, improved mood, improved friendliness from eating this kind of yogurt. Even if it's just L-reuteri. The L-reuteri is something that we lose. Oh, hi! Yes, hi! Friendliness. Hi neighbors! How are you? What about you, Mr. Midnight? Did you have a good day too? Yes, looks like he's having a good day. Kumakain na siya dyan galing sa basurahan, oh. Hindi ko na inubos yung aking chicharon. Tinapon ko na. You want chicharones? No, he doesn't like. You have to put it in his dry food.
Oh, what's for dinner? Grilled chicken, Southwest chicken. What did you put? What seasonings? Paprika, onion powder, garlic powder, cumin, Oh yeah, cilantro. that's very good. In the next video, we will just make a gravy. Kasi para for the benefit of other viewers also. So this is only, I think, good for this one. So next time, we're gonna make, like in 3 days time. Hindi na muna ako mag-a-upload today and tomorrow para makita ninyo po yung outcome din ng ating yogurt. Okay? So I'll put 2 in the description. One is the yogurt and the other one po is the gravy. I think John is going to make a gravy. I'll make the gravy for Love's Jen. Wow! Thank you, dear. Sure. Nag-request po kasi ang aking friend from Japan. Napanood niya kasi yung video ko last time na gumawa siya ng gravy. And naghingi siya ng ingredients kung paano ito gawin, recipe. Tapos sabi ko, ay, dear, gawa na lang tayo ng gravy. Tapos, isend ko ito kay Loves Jen. That will be grilled Southwest chicken for dinner. And then I will make gravy for Love's Jen since she's requested. Wow. So it's really not hard. Because we have an old gravy here and it's not enough, so I said, why not make a new batch? You can use fresh mushroom. You can use canned mushrooms. This is just easier. So I always have So I always have mushrooms in the house. Right. That's not gonna spoil right away. Right. Because sometimes you eat mushroom, you get tired, and by the time you get back to them in the refrigerator, they're no good anymore. And kung wala kayong fresh na mushroom guys, actually mas maganda yung fresh talaga na mushroom sa paggawa ng mushroom gravy. Pero pag wala naman, carry na din yung nasa can. You want sweet potato today? Alright, why not? I think it's perfect, right? Half or whole? Whole. Are you gonna have that too? Yeah, I'll have some too. Okay. Since we have everything in the garden, I'm gonna get some time for my mushroom gravy. Maybe I'll do both thyme and rosemary. Not very much rosemary, just a little bit. Good thing I have in your own garden. You can grow your own herbs. But, you know, really you can do it at home because these grow well in pots. Okay, so it's a mix of rosemary and thyme and then garlic. So it's pretty much easy ingredients. I'll do that. Onion powder. Accent. Instead of accent, can they use umami? Oh, she's in Japan. She have umami. She Yeah, has well, like bitchin. It's simply MSG. MSG pala yan, loves, ha? Then I'll also use mushroom seasoning, mushroom syrup, a little bit of chicken base. You can use vegetable oil to get started, but I'm going to use tallow, just like a tablespoon. And I'll take a little bit of flour, maybe 2 tablespoons. I don't know if I'll need it all or not. And then I will make a slurry. Just gonna make a slurry just like that. Let that get hot. Then I'll add the mushroom. I'm going to do a half of a cube of chicken base. Maybe a tablespoon of mushroom seasoning. A little sprinkle of MSG.
little sprinkle of onion powder, some black pepper, a little bit of chicken stock. I'm going to get everything off the bottom of the pot. And then need the chicken stock. It was like half of a package, so that's 2 cups. I'm probably going to add some more. And that's that. I'll just add a little bit of salt, not too much, just a couple pinches. Gonna bring this up to a simmer. And then once that happens, maybe let it cook for a minute or 2. And then I'll add the slurry, a little at a time. Now I'm going to let it cook and see how thick it gets. I won't need all of this, for sure. I'm just going to add a touch more, because it looks like it's a nice consistency. And that's how easy it is. It's done. Just going to cook that flour in for another minute and turn it off. Wow. Di? Patry? Uy, init kaayo. Very init. Wow. And gravy. Mmm. Sarap. So guys, nagpaplano pala ako na pumunta ng Thailand at hindi ko alam kung uuwi ba ako ng Pilipinas kasi pag uuwi ako ng Pilipinas lalong matatagalan. And baka magkaroon na ako ng taking soon. Baka masayang lang yung oras na pag-uwi ko ng Pilipinas. So, mayroon kasing upcoming big sale ng House of Little Bunny sa Thailand. So, i-grab ko itong opportunity na ito. Marami kasi mga naghahanap ng House of Little Bunny na bag dito sa US. Sabi ng business partner ko, why na pumunta na lang tayo ng Thailand kasi pag ipapadala ko sa iyo yung mga bags, mga items, iba talaga pag nandun ako eh. Actual talaga ako nagla-live sell doon. Iba talaga ang hype kapag ka nasa mismong lugar ka na nagla-live selling. Kasi orderin mo. At saka pag nag-order ka kasi online, wala siyang mga discount and all. Kailangan nasa store ka para maka-avail ka ng discount.
So magpapaalam ako kay Jan. Hindi ko lang alam kung papayagan niya ako. Hindi pa yan siya makakapag-travel until June kasi may trabaho pa siya. Are you allowing me dear to go to Thailand? Baka ayaw niya. Or hindi niya nag-gets ang sinabi ko. Hala, hindi niya talaga sinagot. Are you allowing me dear to go to Thailand? Yeah, go to Thailand. Just like I said, it's really different when I'm there doing the live selling. Or rather than just ordering the product and have them delivered. So hindi na lang ako uuwi ng Pilipinas. Siguro mga 10 days ako sa Thailand. Pero plano ko din na pumunta ng Malaysia kasi nandun yung store ng Christina. Isa din siya sa mga trending na bags online. So hopefully makadami tayo ng sales. Sa lahat ng mga kababayan ko dito sa US guys, mag-order kayo sa akin guys ha. Ako nagpapasalamat talaga ako na very supportive din dyan sa akin. Kasi kahit na anong gusto kong gawin, magpapaalam ako sa kanya, pinapayagan niya talaga ako. Kasi alam niya naman na maganda yung intention ko eh. Kaya ng pagpunta ng Thailand, hindi lang naman siya basta travel lang, hindi lang naman siya basta leisure or vacation or something like that. Ang pagpunta ko doon is purely business na naman. The potato is amazing. Where did we get this? Is that Whole Foods? I think Publix. Could have been. Hi guys! Good morning and happy Tuesday everyone. It's currently 9:33 p.m. 8 p.m. talaga no? Tapos maliwanag. AM. Dumating na po yung mga in-order natin. Nag-order ako ng additional sa Amazon ng ano to guys, sa tape. Para sa tape ito. Meron na kaming available dito kaso nga lang sabi ko, why not dalawa yung kukunin natin para every time na marami tayong orders, dalawa kami ni Jan ang magtutulungan para mas magpipilis natin. And then nag-order din siya ng marker. Ayan, kasi lagi kaming nauubusan ng marker. Hindi ko alam kung saan ko siya nalalagay. After ko kasing magsulat, minsan naiiwan ko na lang siya kung saan-saan. Tapos minsan pag nalalagay sa plastic, nalalagay sa mga boxes, minsan natatapon din siya. Tapos, ano to, El Ruderai starter. Okay, para sa ating yogurt. And speaking of yogurt, we still have 22 minutes. Ayan. Minutes talaga, Johannes. 22 hours to go para ma-okay. Ano ba? Parang wala ako sa sarili ngayon. Para ma-finish itong ating yogurt. Homemade yogurt. No? And also, I'm waiting for John. Pumunta siya sa hospital guys dahil pinatanggal na yung kanyang tahi sa kanyang kamay. And kasi it's 10th day ngayon after ng kanyang surgery. Minor surgery lang. At sa lahat ng mga nangamusta kay John, maraming salamat for checking on him. He's fine now guys. Actually, medyo matigas yung ulo niya kasi sinabihan siya ng doktor na hindi makikikilos for how many days. Pero alam mo parang 1 day pa lang guys or 2 days pa lang nag-cut na ng trees or what. Hindi talaga siya mapipigilan guys. Kasi sabi niya malayo daw sa tinae yung kanyang surgery. So I'm waiting for him right now. And ano ba yung gagawin natin today? Siguro magsosort na ako ng mga orders natin kasi pick up na sa Friday na po yung pick up ng mga balikbayan boxes. What else are we gonna do today? Siguro kakain muna ako. Ganito, i-organize natin guys ha. Kasi hindi ako masyadong organized talaga. Yan, nagagalit yan si Jan sa akin kasi dapat magkaroon daw ako ng listahan like things to do every day. Kasi minsan yung mga dapat gawin ko na, hindi ko pa nagagawa. Tapos yung mga hindi ko pa dapat gawin, yun yung mga inuuna ko. So today, kakain muna ako and after natin kumain, mag-walking muna tayo dahil advisable yan. After mong kumain, after 20 minutes, ay magwo-walking ka to burn the fats, to burn the calories and all. And after namin mag-walking ay ifa-finalize ko na yung mga orders natin. Ilalagay na natin sa balikbayan box para magamit na rin natin ito. Ayan. And also, anong gagawin natin? Hindi ako nakapag-live selling ngayon. Siguro tomorrow na lang. Meron pala nakapagsabi sa akin guys na hindi naman madideport. Mababan daw ako dito sa Amerika. Like sa Trader Joe's, mababan daw ako dahil sa ginawa ko na pagbili ng maraming items ng mga bags.
So palagi ko na sinasabi ito sa inyo guys, no, paulit-ulit na wala pong masama doon sa ginawa ko dahil inalaw po ako ng store na bumili. No, hindi ko naman kasalanan yun na inalaw nila ako na bumili. Hindi po ako nagnakaw sa store, hindi po ako ano bang ginawa? Wala akong ninakaw sa store, wala akong ginawang masama, no? Hindi ako naglabag sa kanilang batas. Pinayagan po nila akong bumili ng marami. Kung may problema man dito is yung management, kung bakit nila ako pinayagan na bumili. Pero manager na po yung nagsabi na pinayagan nila ako kasi sa pagkaka-explain po nila sa akin is marami ang kanilang stocks at hindi non-moving, no? So kaya binibenta nila sa iba at nagpasalamat pa nga sila sa akin because kabili ako ng maraming stock sa kanila. Nandito na si Jan, guys. Makikita natin sa CCTV. Naku, open pala yung bahay natin. Ayan, nandito na si Jan. Ayan na siya, guys. Huling-huli sa CCTV, si Jan dumating na. Ayan. So, ayun guys, huwag na kayong maraming sinasabi guys. Uy, magpasalamat na lang kayo at nakabili kayo sa akin, no? Ng mga Trader Joe's bags. Kasi yung iba nagkakaubusan. May friend pala ako na hinakot din niya eh. Isa kong friend, pakita ko sa inyo yung text ha. Ayan, sabi niya sa akin, nakabili daw siya ata ng 2 boxes ng maliliit na Trader Joe's din. And yung una daw, hindi ko alam kung ilan yung binili niya nung una na purple na 10 lang ata yung binili niya na purple. Tapos hindi na daw available ngayon. Pero may 100 pieces daw siya na binili na mini green din ata. Tapos ipang surprise daw niya, ipang regalo daw niya sa 70th birthday ng kanyang mama. O di ba? Nakabili din siya. At saka hindi lang yan guys ha, yung kaibigan ko, marami pang ibang mga seller ang nakahakot. Like hakot na hakot talaga nila. Mas marami pa nga ang nahakot nila kaysa sa akin. Hindi nyo lang siguro napapanood sa mga social media. Pero hayaan na natin sila guys kasi pera naman nila yun. At saka pinayagan sila ng store na maghakot na bumili ng maraming Trader Joe's bags. Huwag na natin silang pakialaman. O diba? Maging happy na lang tayo sa success ng iba. No? Tapos minsan may mga nagbebenta ng $100 na siguro nang iinis lang yun siya. Pero hindi naman talaga totoo na $100 yung binibenta niya guys na parang nangiinis lang siya sa mga bashers niya ba. Pero kung totoo yun sinabi niya na $100 ang binibenta niya sa isang piraso, hindi naman maganda yun. Oo. No. Ako nga lang guys napakamura lang ng benta ko talaga guys sa isang bag, no? Parang lugi pa nga ako, talo pa nga ako guys sa effort. Sa gas, sa mahal ng gas ngayon, sa effort at saka may babayaran pa ako nito pagdating sa Pilipinas guys nang magpapaship nito sa inyo. Tapos yung tax pa dito sa Florida 7%, depende sa city. Yung iba 6.5, yung iba 7%, dito sa amin 7%. Ano pa ang involved dito? Effort ko pa, time ko pa, oras ko pa sa pagtrabaho, sa pagpack, tapos yung iba pa iba-iba pa ng order, papalitan ng kulay, ganito ganyan. So marami talaga ang involved. Maraming factors na dapat tinitignan din natin, no? Napakamura na nga yun sa akin, guys. $9.99 sa large at saka $8.99 naman sa minis. 'Di ba? Sa mga mini totes natin. Yung iba nga nagbebenta ng 13, 17 to 20 sa online. O 'di ba? Yung sa akin napakamura lang. Bakit mura yung sa akin? Kasi marami akong nakuha. Number 1, hindi ako masyadong pumila at saka madali ko lang nakuha. O 'di ba? So, yun po yung tinitignan ko din kasi guys Siguro pag konti lang yung nakuha ko, 20 piraso lang, siguro mag-price ako ng $11, no? Ganun naman yan marami tayong tinitignan. Tapos papunta pa sa USPS, pipila ka pa doon, 'di ba? Tapos hindi ka pa pwedeng pumila ng maramihan kasi 10 orders lang per transaction. After ng 10 orders, babalik ka na naman, lilinya ka na naman sa likod. Ang effort na ginawa ko guys, no? Kulang pa yung $9.99, kulang pa yung $8.99 na binibenta ko. 'Di ba? So sana maintindihan niyo ng iba. Pero nagpapasalamat talaga ako sa iba na nakaintindi. Nagpapasalamat ako sa ibang mga customers natin dito sa Amerika na Hi. Nagpapasalamat talaga ako dito. Ayan, si Jan ay may kausap na lalaki. Sino na naman kaya yung kausap na lalaki sa telepono? Marami yan kaibigan si Jan dito guys Mga long-term friends, mga kababata. Ako siguro meron lang ako mga 5. Mabilang lang sa daliri. Yung mga naging close ko talaga hanggang ngayon guys, simula nung high school ako
hanggang sa naging nagtrabaho ako sa Jollibee and Robinsons. Yun lang. Mabilang lang sa 10. At saka yung sa mga friends ko sa YouTube world na palagi ko nakakausap. Mabilang lang talaga sila yung parang mga legit. Masasabi mo talaga. No? Si Jan, mga friends si Jan, 40 years, 50 years na sila magkakaibigan. Yung iba is childhood friends pa niya, no? Nakakatuwa yung mga ganyan, guys, no? Na kahit na, alam mo yun, matatanda na sila, pero ano pa rin sila ba? Parang may contact pa rin sila sa isa't isa. Okay, waiting lang tayo na mag-boil yung ating water. Magluluto tayo ng egg. Excited na din ako nang pumunta ng Thailand, guys, dahil sa April 7 to 10 meron po silang parang year-end sale. Pinayagan po ako ni Jan na mag-travel doon sa Thailand. So next week na siguro. Gusto ko nga mag-travel na kaagad, guys, kasi uuwi sana ako ng Pilipinas pa, pero baka wala ng time kasi baka mag-outtaking pa ako soon. So tignan natin kung ano more will be revealed. Hindi pa nga ako nakakuha ng ticket eh. Hindi pa ako nakakuha ng ticket. Naku, pataas ng pataas pa naman yung presyo ng ticket. Ngayon nakikita ko na sa, meron ako nakitang 1,500 sa Qatar Airways. Kaso nga lang, pag dumaan siya ng Doha, hindi ko lang sure kung okay ba. Okay ba? Gusto ko sana yung Singapore Airlines din. Kaso nga lang, sobrang mahal naman ang Singapore Airlines. Nasa 3,500 yung economy nila. Pero, straight to, I think San Francisco or LAX. LAX to Singapore, Singapore to Thailand. Ayan. So, dalawang layover. So, tignan natin, guys, ha. I-update ko kayo kung makakuha na ako ng ticket natin. And, magpa-reserve na kayo sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Amerika na gustong magkaroon ng Trader Joe's, ng House of Little Bunny. Ayan, House of Little Bunny. Sabihan nyo lang ako, i-message nyo ako, guys, para ma-reservan ko po kayo. At saka kung mayroon po kayong specific na design or bag na ipapabili, ipapasabay, let me know na lang, guys. Pa-PM na lang, pa-DM na lang ako. Hi guys, good afternoon. It's already 6 p.m. and mag-early dinner lang ako. Actually, nasa work si Jan. Antayin ko pa sa... Usually, hinihintay ko si Jan na dumating kasi nagdadala yan siya ng mga leftover galing sa kanyang trabaho. Pero this time, nagutom na kasi ako, so kakain na lang muna ako. Kung magugutom ulit ako mamaya, kakain na lang ulit ako. Yan. So, meron akong leftover dito na chicken from last night. Kalimutan ko kung anong tawag dito sa chicken na ito ni Jan. Mexican chicken, Mediterranean chicken. Nakalimutan ko kung anong seasoning yung nilagay niya dito. Yan, so i-cubes ko lang siya. And then meron ako ditong salad. Gawa ni Jan ito kahapon tapos nakalimutan niya kainin. Yan, romaine lang ito at saka cucumber tapos ranch dressing. Ayan. So ito po yung aking early dinner. Kain tayo, guys. So itong ranch dressing is also gawa din ni Jan ito, guys. Sa mga nagtatanong kung paano ito gawin, kabulingit na. Gagawa na lang ulit tayo ng panibagong dito video kasi tignan niyo palapit nang maubos oh. Ayan. So halos lahat nga dito, guys. Halos lahat dito ng ni Jan. Gusto niya homemade. From dressing, salad dressing, yogurt, ano pa ba ang mga homemade ni Jan dito. Meron din yan siya, minsan meron din yan siyang gelatin, ayan. Ano pa ba yung mga homemade ni Jan? Even seasoning, gumagawa si Jan ng mga homemade seasoning. Gaya ng mga dried parsley, dried thyme, dried mga kung ano-ano mga herbs sa garden, dinadry niya yan, guys. Tapos ini-slice siya sa maliliit. Tapos nilalagay niya sa seasoning jar.
So, kain tayo. And of course, meron akong na-open dito na Coke Zero. Baka may magsabi na naman, Yohanes, bawal yan, Coke. Coke Zero ito guys. At saka, hindi naman ako palaging nagko-Coke. This is better than the regular Coke. Ayan, so kain tayo. Ay! Okay lang yan. Wala pang 5 seconds. Ayan. Kain tayo guys. After nito mag-edit ako. Tumigas yung chicken. Siguro dahil na-over sa microwave. Pag bagong luto ito, ano siya? Soft. Hindi siya matigas. Ang sarap talaga ng ranch dressing ni Jam. Sa next video na lang guys ha. Turo ko sa inyo. Siya nga pala, may nag-comment. Alam ko naman na hindi niya ako binash. Maganda naman ang hangarin niya. Pero sabi niya, sana daw walang mag-report sa akin. Kasi baka maban daw ako dito sa Amerika dahil sa ginawa ko na pagbenta daw or paghakot daw ng mga Trader Joe's bag. Sa akin lang, no? Alam ko naging paulit-ulit na talaga ito, guys. Pero, sagutin ko lang si ate na baka maban ako sa store or what. Or sa US. Ganyan. Dahil sa ginawa ko na ganyan. Hindi naman problema. Wala naman akong kasalanan sa ginawa ko. Dahil pinayagan man nila ako na bumili ng maraming items. Kung dabag yun sa kanilang policy, ang papagalitan nun is yung management. Diba? Kasi bakit nila ako pinayagan na bumili ng maraming bag? No? So, I think wala namang problema kasi dumaan naman sa process. Tsaka, 2 store yung binilhan ko ng bag na hindi nila ako nilimitahan. Ibig sabihin, hindi lang sa isang store ang nag-a-allow ng pwedeng maramihan. At saka yung kaibigan ko nga, ka-message ko siya kahapon, nakabili din siya ng maraming bag. 2 boxes din. O siya, mag-move on na tayo sa Trader Joe's bags guys ha, dahil sold out na po sa akin at sold out na po sa mga stores. Magiging available lang daw po ito sa darating na August. Pero may mga niluluto daw sila ngayon, may mga designer daw na nagsasabi na may magkakaroon daw ng micro na design, yung mga maliliit daw na bag, yung parang pouch siguro or purse or something like that. So more will be revealed. Abangan nyo na lang yan guys sa susunod na mga kabanata. So for now, mag-focus muna tayo sa kung ano man ang meron ngayon. House of Little Bunny, Christy ng bag. Sa mga gustong mag-order, mag-PM lamang po sa FB page ni Yohanes and John. So maraming salamat sa lahat ng mga bagong followers ni Yohanes and John. Welcome po kayo. And gusto kong malaman pala kung ilan talaga yung mga followers ko na regular na nakatutok sa akin dito sa YouTube channel ko, na dito taga-Amerika. Kung nakaabot kayo sa portion ng video na ito, pwede bang yung ang comment ninyo ay samahan nyo rin ng lugar kung saan kayo, kung dito kayo sa US, anong state po kayo, or kung dyan kayo sa Pilipinas, saan po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao ba kayo, anong city kayo, baka Bisaya, Ilonggo kayo, Ilocano, Waray, Karay, diba? O, lahat ng mga lengguwahe, dialekto sa Pilipinas.
So maraming salamat po guys. At magkita-kits tayo ulit tomorrow at balitaan ko po kayo pag nakakuha na ako ng ticket, kung matutuloy ba tayo sa pag-uwi, no? Kayo naman ang unang makakaalam guys, hindi naman pwedeng hindi natin i-vlog yan. Again, thank you so much for watching. I love you guys. See you again tomorrow. Bye!